Magandang hapon po, may gagawin tayong Infinix Hot 5 dito. Smart 5 na Infinix. Halos papalitan na lahat yung kanyang pyesa, ano po. Balbaluktot na dito yung mga back. Itong frame niya. Ayan, nagtatanggalan na nga lahat po. So, i-share ko sa inyo kung paano po ito papalitan, ano po yung kanyang mga frame. Maging yung tinester ko na po itong good itong board. Wala na rin siyang LCD. So tulungan subaybayan nyo po kung paano ko po ito i-restore ang natitira na lamang ayos itong takip, yung board at saka yung battery. Nabili ko kasi itong unit na to, nasagasaan siya. Kaya subaybayan nyo po kung paano ko po ito re-restore. Unang-una ating papalitan yung kanyang frame. Ililipat natin yung mga piyesa na dapat ilipat dito, katulad nitong volume at saka power flex. Sige, subaybayan nyo kung paano ito gagawin. Ito yung ating pangpalit. Ayan. Ito yung bago. Ito muna natin ito. Ayan. Ayan. Ito kasing na to, balbaloktot na. Kukunin nito yung flex ng power at saka ng volume. Ngayon ililipat natin dito. Doon din, lalagay din natin doon sa pesto. Saan natin spot tinanggal. Ayan. Tapos ito kailangan natin idikit din dito. Ayan, sa may spot din kung saan siya nakalagay. Ayan. Ayan, nilagay na natin sa dati niyang spot, yung kanyang flex ng power at saka ng volume key. So titignan pa natin kung mayroon pa tayong dapat ilipat. Ito, kunin natin to. Mahalaga kasi itong mga meron talaga, meron na siya. So okay na, nalipat na natin lahat. So ipagyan natin to. Ngayon nililipat naman natin, lalagay natin yung kanyang circuit board. So ito ang kanyang circuit board. So ito natin ilalagay sa pesto niya. So i-pesto lang natin maigi. Ito na pesto na. Ipesto na natin. Gawin natin yung kanyang battery ay yung LCD. Ito yung bagong LCD. Idikit na natin siya. So ilagay natin dun sa spot dito natin nilulusot kung ng LCD.
So dito dapat doble ingat kayo. Kasi sa mga Infinix kasi yung flex nila ay naka sensitive. Po, konting lang, hindi na siya gagana. So yan, diyan siya nakapesto. Pinapesto na natin yan, ilagay natin yung battery. Dapat natin dito yung battery. Pag nailapat na natin yung battery, ilagay natin tong kanyang yung charging board. Ang sumunod natin ilalagay. Ngayon, ilalagay natin yung kanyang charging pin dito sa kanyang spot, yung pwesto. Sakit natin yung kanyang charging flex. Hindi natin nailagay ito. Nanggalin natin muna ulit. Lagay natin dito. Isuot nyo rito. In support kasi yan yung kanyang charging flex. Manifesto na natin itong kanyang charging board, no? Itong kanyang vibrator, ihinang natin dito. Tapos yung kanyang antenna, yung kanyang signal antenna, i-pesto natin sa kanyang pesto. Pag may pesto na natin maigi doon sa kanyang spot, isasakit natin ito doon dito sa may terminal ng kanyang antenna pad. Yan. Tapos kailangan nakasakit yan para dun sa signal, para sa wifi at saka sa network signal. Pwesto na natin ng maayos, ibalik na natin yung kanyang mga dito
supporting pad. Ayan, naisagit na yung kanyang fingerprint. Pag may balik na natin yung kanyang pati ito, yung kanyang speaker pad. Ito, pati yung antenna pad, kasama rin dyan. Signal pad, sa ibang term, signal pad. Ayan. Tapos, pag nailagay na natin doon sa kanyang maayos, ating ibalik yung mga tornilyo. Ayan, ibalik na natin lahat yung kanyang tornilyo. Pag nabalik na natin lahat, so natin namang check yung LCD. Subukan natin yung power. Lobat yata siya, kaya ating i-charge. Ayan, nagpas na siya. Ayan, nagbukas na siya. So, testingin natin yung touchscreen. So, ayos naman. May password siya, so mamaya na natin tanggalin yung password. Atin munang ibalik itong takip. Ito. Tinilagay, linisin na rin natin. Balik yung kanyang mga balik natin yung kanyang power key. Lagay natin dito sa kanilang spot o pwesto. Ganito yung sa power ito. Ito yung nakalagay. Yeah. Ito naman yung sa volume. Ito yung nakalagay. Ayan. Hindi nalalaglag yung kanyang volume at saka power switch. Lagyan natin ng suporta na scotch tape dito. Kasi yung kanilang pinakalak nadiki na rin. So ayan, ngayon nilalagay na natin, sasalpak natin. Ganyan. Ingat lang kayo dun sa LCD nya, angat natin konti. Yan, katulad yan, para hindi nyo madiinan. Delikado kasi kapag madiinan nyo siya, mapapasag. Yan, ilak natin maigi. Nilagay na natin. Lagyan natin yung SIM card tray. Pagkatapos idikit na natin yung LCD lagyan natin ng mga ilan sa paligid dito. Simulan natin dito sa baba. Yan. Yung ginagamit natin na pandikit. Pag nalagyan na natin lahat ng pandikit, salpak na natin siya.
Yan. Ayun, isasalpak natin siya. Hintayin natin na matuyo yung silan bago natin siya galawin. Ano? Kung maaari, lagyan nyo ng support. Lagyan nyo ng scotch tape. Ayan. Ayan na siya. Infinix Smart 5 ito. Ang unit na to. Okay na.